Purihin ang Panginoon. Magandang hapon po sa bawat sa atin, mga kapatid. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong pribilehiyo na ipinagkaloob niya sa atin upang tayo ay sama-samang sumamba, manalangin, at mag-aral ng kanyang banal na salita. Meron po tayong napakagandang series. Nagsimula po last week at matatapos hanggang sa last Sunday of September. Ang title po nito ay God of Wonders. Truly, it is a wonderful series. Sa title pa lamang talaga ay pagpapalain na tayo ng ating Panginoon. Makikilala natin ng lubusan ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng 7 himala na isinulat ni Apostle John. Hindi lamang po 7 ang himala na makikita natin sa Biblia. Pero para kay Apostle John, sapat na po yung 7 himala na inilagay niya sa kanyang sinulat na aklat para ang layunin ng Gospel of John ay ma-accomplish. Tingnan po natin, ano-ano ba yung 7 miracles of Jesus Christ in the Gospel of John. Ito po yung changing water into wine. That is in John chapter 2 verse 1 hanggang 12. Yan po ay tinalakay sa atin last week ni Pastora Hana. Ngayong araw naman pong ito, tatalakayin natin yung healing of the royal official son. That is in John chapter 4 verse 46 hanggang 54. Sa susunod na mga linggo ay yung 5 pang ibang himala na ginawa ng Panginoon in the Gospel of John. Like the healing of a 30-year invalid, the feeding of the 5,000. Hindi lang po lalaki, kasama po ang mga bata at mga kababaihan din. Yung paglakad ni Jesus sa tubig, the healing of a man born blind, and even the raising of Lazarus in John chapter 11. So, 7 himala lamang ang sinulat ni Apostle John. Pero para sa kanya, sapat na ito upang ang layunin ng aklat ay mangyari. So what is the purpose of the book of John or the gospel according to John? Basahin po natin John chapter 20 verse 30 sa ESV, sa English Standard Version. Ito po ang sinasabi. Now, Jesus did many other signs in the presence of the disciples. So marami pa pong himala, hindi lamang 7 ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, which are not written in this book. Kung babasahin nyo pa yung susunod na chapter, makikita natin na kulang daw ang libro para maisulat ang lahat ng himala ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa pamamagitan ng 7 miracles, sapat na yon so that the purpose of the Gospel of John ay maganap. So again, what is the purpose? In verse 31, these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So sinulat ito upang maniwala tayo. Na ano ang paniniwalaan natin? Na si Kristo nga, na si Jesus nga ang Kristo, siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas. At hindi lang tagapagligtas, siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Ang nature niya ay God. He is a deity. Siya ay divine. At pag pinaniwalaan natin na siya ang ating tagapagligtas, siya ay sinugo para hanguin tayo sa ating kasalanan, kung paniniwalaan natin ang Panginoong Jesucristo na siya ay Son of God, what will happen? What will be the result? We will have life in His name. Makakamtan natin ang isang buhay na sagana, kasiyasiya, ayon sa John chapter 10 verse 10, isang buhay na walang hanggan, sabi sa John chapter 3 verse 16. So nawa, habang pinag-aaralan po natin itong healing of the royal official son,
yung pagpapagaling ng Panginoon sa anak ng isang opisyal, ay makilala natin ng lubusan ang Panginoong Jesucristo. Manampalataya tayo sa Kanya nang sa gayon makamtan natin ang kaligtasan. Magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. So let's read the passage, John chapter 4, verse 46 hanggang verse 54. So he came again to Cana in Galilee, where he had made the water wine. And at Capernaum, there was an official whose son was ill. Verse 47, when this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him to come down and heal his son, for he was at the point of death. So Jesus said to him, unless you see signs and wonders, you will not believe. Verse 49, the official said to him, Sir, come down before my child dies. Jesus said to him, go, your son will live. The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. Verse 51, as he was going down, his servants met him and told him that his son was recovering. So he asked them the hour when he began to get better. And they said to him, yesterday at the 7th hour, the fever left him. Verse 53 and 54. The father knew that was the hour when Jesus had said to him, your son will live. And he himself believed, and all his household. This was now the second sign that Jesus did when he had come from Judea to Galilee. Praise the Lord for His Word. Saglit po tayong yumuko, manalangin, hilingin natin ang patnubay ng Panginoon as we meditate His Word this afternoon. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Ang salita mo po ay makapangyarihan. Gamitin mo po ito para kami ay lumago sa pananampalataya. Maging matatag kaming mga Kristiyano. Maging mabunga kami, Panginoon. Maunawaan namin ang iyong kalooban at ito ay mailapat namin sa aming pong buhay, sa araw-araw naming ginagawa. Nagpapasakop po kami sa iyo, nagpapailalim po kami sa iyong kapangyarihan. Sa sarili po naming karunungan at kaalaman, di po namin kayang unawain ang iyong salita. Kausapin mo po kami ngayong hapon. Makilala ka pa namin ang lubusan sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. So sa binasa po nating talata, yung account ng pagpapagaling ng Panginoon sa isang anak ng opisyal ng pamahalaan. Kagaya po nung nakaraang topic natin about the miracle in Cana, the first miracle of our Lord Jesus Christ, the turning of the water into wine. Parang yung story outline niya, yung takbo ng istorya ay magkahuwig. Una, merong problema, merong suliranin. Nung nakaraan, ang suliranin ay naubusan ng ihahandang malinamnam na inumin o ng alak. Ang problema ngayon sa istorya natin ay isang opisyalis ng pamahalaan na may matinding karamdaman yung kanyang anak. So bukod po sa problema nakita natin sa istorya, na kumilos ang Diyos, gumawa siya ng himala. At ang himala na yon ay naging solusyon sa kasalukuyan o sa temporary problem na kinahaharap ng mga tauhan. Para dito ay yung official son. So, gumaling yung kanyang anak dahil sa himalang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung sitwasyon nila ay nagkaroon ng solusyon. Yung krisis na kanilang kinaharap ay nagkaroon ng katugunan. Subalit ano po ang ultimate outcome? Kagaya po ng sinabi natin
na ang pinakalayunin ng aklat ng Book of John ay maniwala ang makakabasa, maipakilala kung sino si Kristo, at sa pamamagitan ng pagpapakilala na si Kristo ay tagapagligtas, siya ang Mesiyas, siya ang anak ng Diyos, siya ang Diyos na nagkatawang tao, sa pamamagitan ng Gospel of John, magkaroon ng buhay ang mga mananampalataya, ang magbibigay ng tiwala. At yun po ang nangyari. Yun ang naging outcome. And actually, that's the greatest miracle na maaring maranasan ng tao. At yun ang pinakatunay na himala na naranasan ng opisyales ng gobyerno at ng kanyang buong sambayanan. Ngayon po, tingnan natin ang mga ilang bagay na ginawa nitong opisyales ng pamahalaan. Tingnan natin ang kanyang pananampalataya. At ano ang matututunan natin? Alam niyo po, yung pananampalataya na kanyang dinisplay is exemplifying, worth imitating. So let us learn from the royal officials' faith. Titingnan po natin yung aksyon na kanyang ginawa. At yung aksyon na yun ay meron tayong learnings, meron pong significance yun, at dapat po nating tularan. Ano po yung una? Siguro, isang bagay na tinuturo sa atin nung himalang ito ay, when in crisis, let us turn to Jesus. Sa panahon na tayo ay merong krisis na kinahaharap sa buhay, lumapit po tayo sa ating Panginoong Jesus. Basahin po natin verse 47 ng chapter 4. When this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Alam niyo po, kagaya ng sinumang ama o magulang, pag ang iyong anak ay nasa bingit ng kamatayan, may malubhang karamdaman, gagawa ka ng kahit na anong paraan at maisip mong paraan para gumaling lamang ang iyong anak. So makikita natin dito, this man is very desperate. Alam niyo po yung distansya patungo sa mula Capernaum patungo sa Cana, kung saan naroon muli ang Panginoong Jesucristo, yung unang pagkakataon na gumawa siya ng himala, ay medyo ilang milyang layo. Isang araw na paglalakbay ang maaaring gugulin ng isang tao para marating yon. Pero ano po ang ginawa nung taong ito? So hindi po niya inalintana yung distansya. Ang mahalaga ay narinig niya ang Panginoong Jesucristo, gumagawa ng himala, nagpapagaling sa may karamdaman, at nangangailangan ang kanyang anak. So, pinuntahan niya. Hindi niya rin tiningnan ang kanyang katayuan. Biruin mo, isang maharlikang tao, isang mayamang tao, isang opisyales ng gobyerno. Ang panahon nun ay talagang under the Roman Empire. Masyadong maimpluwensya, makapangyarihan ang isang opisyales ng pamahalaan. Hindi niya po tiningnan yun. Ang mahalaga sa kanya ay ang kagalingan ng kanyang anak. So in desperation, he turned to Jesus. Nawa, ganyan din ang gawin natin. Tularan natin ang taong ito. Sa panahon po na tayo ay nasa krisis. Ngayon nga ang panahong ito, hindi lamang isang pamilya, hindi lamang isang komunidad, but the whole world is in crisis. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. And we must go to Jesus Christ with boldness, sapagkat alam natin, si Jesus ang katugunan sa lahat ng ating suliranin. Sa panahon ng krisis, Christ is. Christ is the solution. Christ is the answer.
Maaring sa iba, pag tiningnan nila yung kwentong ito, siguro napakinggan niya, talagang desperado siya. Si Jesus ang isa sa kanyang mga option lang. Marahil marami na siyang sinubukang ibang pamaraan din, kagaya ng marami rin sa iba sa atin. At minsan nga, lumalapit tayo kay Jesus, lumalapit tayo sa Diyos, when all our options did not materialize. Kaya si Jesus ang nagiging last options natin. We are out of options already, kaya tayo lumalapit sa Panginoon. Sa kabilang banda, okay na rin. Kasi napapatunayan natin na pag hindi na kaya ng iba, pag wala nang magagawa ang iba, may magagawa ang ating Panginoon. So ikaw ba ay nasa krisis sa mga pagkakataong ito? Meron ka bang matinding suliranin? You are in desperation right now. So, the Lord is inviting you to come to Him. At kagaya ng mamang ito, ng lalaking ito, nung marinig niya ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa Bible, di ba? Sa Romans, faith comes from hearing and hearing the Word of God. So, na-arouse yung kanyang pananampalataya. Kailangan niya si Jesus. Pinuntahan niya si Jesus. Nawa, ganun din ang gawin natin. Kung sinubukan mo na ang iba't iba at napakaraming option, bakit hindi ka lumapit sa Panginoong Jesus? Kung ang suliranin mo ay hindi man kagaya ng suliranin ng opisyales ng gobyernong ito, marahil wala kang dying son, pero you have a problem in your relationship. You have a dying relationship. Yung asawa mo sumakabilang bahay. Lumapit ka sa Panginoon. Marahil hindi dying son ang iyong problema, subalit naghihingalo na ang iyong budget dahil sa pandemic, dahil sa kawalan ng trabaho, dahil sa quarantine. Lumapit ka sa Panginoon. He is our provider. Or marahil isa ka sa tinamaan ng virus, you are infected. Mild, severe, o anuman ang kalagayan natin, ito nga, to the point of death, dying son. Lumapit ka sa Panginoong Jesucristo. Anuman ang krisis na kinaharap mo, let's approach Jesus. Turn to Jesus. That's number 1. Ano pa ang ikalawang bagay na matututuhan natin sa halimbawa ng pananampalataya nitong opisyales ng pamahalaan na pwede nating i-apply din sa ating sitwasyon? Number 2, when Jesus spoke, take Him at His word. Pag nagsalita ang Panginoong Jesucristo, panghawakan natin ang Kanyang salita. Panghawakan natin ang Kanyang pangako. Trust His word. Sabi sa verse 50 ng John chapter 4, Jesus said to him, "Go, your son will live." The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. Praise God. Pero alam niyo, bago niya sinabi yan, kausap niya yung mga tao, hindi lamang yung officialis na ito, yung royal official, pero kausap niya na kayo ay naniniwala lamang dahil gusto niyong makakita ng himala. Maniniwala lamang kayo kung makakakita kayo ng himala. At yan ang pananaw ng mga Galilean. Actually, sa bandang taas, kung babasahin nyo yung bago yung account ng healing na ito, sinabi ng Panginoon na hindi siya ganap na tinanggap sa kanyang sariling bayan. Even in the account of Luke, maybe because the people are so familiar with our Lord Jesus Christ, anak lang to ng karpintero. O kaya ma-pride ang mga tao, kilala nila ang Panginoon,
bakit ako maniniwala sa Kanya? Bakit ako maniniwala na kaya niyang gumawa ng himala? Pero hindi lamang gusto niyang kausapin ang mga tao, ang mga Galilean during this time. Maging ang opisyalis na ito na lumapit sa Kanya. At napatunayan naman natin na kahit hindi nakita nung opisyalis na ito ang ginawang himala ng Panginoon, pinanghawakan niya ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ano lang ang sabi ni Jesus? Go, your son will live. Kung ikaw o kung ako, yung opisyalis na ito, o ilagay natin, tayong lahat na naririto, ilagay natin ang ating sarili sa paa ng opisyalis na ito. Ang expectation natin, marahil naniniwala pa tayo sa mga rituals, kailangan sumama ni Jesus para ipatong ang kamay, kailangan niyang pahiran ng langis, kailangan naroon ang presensya niya, kailangan meron siyang gawin. Pero hindi sumama ang Panginoong Jesucristo. Salita lamang ang kanyang baon. Sabi niya, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Di ba kahanga-hanga ang kanyang pananampalataya? Pwede rin kayang magawa natin yun? Kaya rin kaya nating pagtiwalaan si Jesus sa kanyang sinabi lamang? Kahit wala tayong himala at parang sa tingin natin, walang ebidensya na may ginagawa ang Diyos, may nangyayari o binabago niya ang ating sitwasyon? Can we trust Him that His word will come to pass? Mangyayari nga ang kanyang pangako. And actually, that is real faith. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, ano po ang sinasabi ng Bible? Diba? Faith is the substance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. So ano ang kanyang ninanais? Ano ang kanyang inaasahan? Ang kagalingan ng kanyang anak. It is the evidence of things not seen. Hindi niya pa alam yung sitwasyon ng kanyang anak. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman, what is happening habang nag-uusap sila ni Jesus. Pero yun ang tunay na pananampalataya. Umaasa ka na ang ninanasa mo dahil kalooban ng Panginoon ay mangyayari. At kahit wala pang physical evidence, pangahawakan mo ang kanyang salita. Ganon din tayo mga kapatid. Ang tanong, can we trust Jesus? Can we trust His word? Yung mga pangako niya o yung kanyang banal na salita. Hindi lamang sa larangan ng himala o ng mga pangako niya sa atin. Kaya ba nating pagtiwalaan ang kanyang written word? Nung panahon ng gospel sa New Testament, He is the living word. Siya ay naririto gumagawa ng himala at nangyayari ang kanyang mga salita. Ngayon, Jesus Christ is the word. He is the written word. Panghawakan po natin ang kanyang salita. Hindi lamang po ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga instructions sa bawat sa atin. Hawakan natin, yakapin natin na ang kanyang salita ay totoo at ito ay mangyayari. Kagaya po nung royal official na ating pong binasa. Taglay-taglay niya sa kanyang pag-uwi ang salita ng Panginoon. Wala pang visible or physical evidence that something is happening patungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Pero baon niya ang salita ng Panginoon. Sa buhay po natin, may mga pagkakataon na ganun din. Minsan may panalangin tayo
pinapanalangin natin malayo, hindi natin alam what's happening doon sa pinagpe-pray natin. But God is doing something already doon sa mga pinagpe-pray natin. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. We can trust His Word. Pangatlo, ano pa po ang bagay na matututunan natin sa pananampalataya nitong hindi pinangalanang opisyales ng pamahalaan, isang maharlikang tao, isang mayamang tao na nagtiwala sa Panginoong Hesukristo. Lumapit sa Panginoong Hesukristo, pinanghawakan ng kanyang pangako ang kanyang salita. When you experience a miracle from God, tell others about Jesus. John chapter 4 verse 53, the Father knew that was the hour when Jesus has said to him, your son will live. And he himself believed, and all his household. He himself believed, and all his household. Alam niyo po mga kapatid, ang pinakadakilang himala na pwedeng maranasan ng tao ay naranasan ng pamilyang ito. Naranasan ng tatay, naranasan ng may sakit na anak, at naranasan ng kanyang buong pamilya. Ano po yon? Yung purpose kung bakit isinulat ang Gospel of John. It is written so that you will believe that Jesus Christ is the Messiah. He is the Son of God. At pag naniwala kayo, meron kayong buhay. Buhay na kasiyasiya, buhay na walang hanggan. And this family experience that life, the eternal life. Ang sabi ron, he himself believed and his household. Alam niyo, hindi naman pumunta ang Panginoong Hesukristo ron para i-share sa kanila ang good news about the kingdom of God. Anong nangyari? Bakit sila naniwala? Dahil sa patotoo ng tatay. Siya ang naroroon. Diba? Sabi niya, naalala niya yung oras ding yon na sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang kanyang anak ay mabubuhay, hindi mamamatay. So, yun ang ikinuwento niya sa kanyang buong pamilya. Hindi kailangang pumunta ni Jesus para gawin ang himala at para gawin ang pagwi-witness upang sila ay manampalataya. Yun ay ginawa ng tatay. At alam niyo po, dito rin sa John chapter 4, merong isang magandang istorya. Yung nag-witness ang Panginoon sa isang babaeng Samaritana. At nung naranasan niya, na-encounter niya si Jesus, umuwi siya, tinawag niya ang kanyang buong barangay, ipinakilala si Jesus, at sila ay naniwala. At ganoon din ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Habang nakikilala natin si Jesus, siya ay totoo miracle worker, pero more than miracle ang gusto nating maranasan sa Kanya. Siya mismo. At habang nararanasan natin ang ating Panginoong Hesukristo, dadalhin tayo nito sa isang kalagayan na ibabahagi natin siya sa iba. Nakilala natin siya, naranasan natin siya personal, narinig natin ang kanyang salita, nakita mismo natin siya, na-experience natin ang Panginoong Hesukristo. Let's share this experience to others. And what is the result? What is the outcome? They experience the greatest miracle of all. Sinasabi kong yan ang greatest miracle. Kasi bakit? Ang Panginoon hindi lang niya gustong isalba ka sa kahihiyan. Kagaya ng unang miracle. Masyadong nakakahiya na hindi sila handa sa kanilang okasyon, naubos ang alak. Hindi lang gusto ng Panginoon na makaranas ka ng kagalingan sa iyong karamdaman. Yan ang karanasan ngayon ng isang tatay, ang anak niya gumaling.
Hindi lang gusto ng Panginoon na i-provide ang pangangailangan at pagkukulang ng tao nung pinakain niya yung 5,000 lalaki. Bakit? Maranasan man ng tao yung provision, yung healing, maalis man tayo sa ating present situation, hindi nangangahulugan at hindi ka nakakatiyak na hindi mo na mararanasan uli ang mga krisis na yon sa iyong buhay. Darating ang pagkakataon, magkakaroon ka ulit ng panibagong krisis. Darating yung pagkakataon, mangangailangan ka ulit. Darating yung pagkakataon, magkakasakit ka ulit. O maaari pang mamatay ang isang tao. So yan ay part na ng normal na buhay. Pero sa kabila ng mga normal na mga nangyayari sa atin, ng mga suliranin natin, ng mga krisis natin, kaya nga sinasabi ng Bible, huwag tayong magulat kung tayo ay dumaranas ng problema ng mga pagsubok. Yan ay bahagi na ng buhay dito sa ibabaw ng daigdig. Anong pinakamahalaga at anong dakilang himala? Ang kaligtasan ng bawat sa atin. Bakit? Gumaling ka nga, pupunta naman ang iyong kaluluwa sa impyerno. Healthy ka nga, you will end up in hell. Baliwala rin. Nag-provide nga ang iyong pangangailangan. Pero later on, dahil hindi mo in-embrace yung miracle worker, si Jesus mismo, nawala lang yung inconvenience sa buhay mo sapagkat nabago yung krisis, nabago yung sitwasyon. Pero hindi mo mismo in-embrace yung God of wonders. Hindi mo naranasan yung pinakalayunin ng Book of John. Na ano yun? Maniwala na siya ay tagapagligtas. Isuko ang iyong buhay sa Kanya sapagkat siya ay Diyos upang makamit mo ang buhay na walang hanggan. Alisin ka man sa kahihiyan dahil sa krisis na iyong nararanasan o hindi man magbago ang iyong nararanasang krisis, magkaroon man tayo ng marami at mabibigat pang pagsubok, but if we have Christ, we have eternal life. And life here on earth is just temporal compare sa eternity na ipinangako ng Panginoon. And you know, brethren, that is the greatest miracle. At yan ang nais ng Panginoon na maranasan ng bawat isa sa atin, ang himala ng kanyang pagliligtas. Praise God because of the testimony of this royal official. Natutuhan natin na sa panahon ng krisis, lumapit tayo sa Panginoon. Natutuhan natin na pag ang Diyos nangako, nagsalita, pwede nating panghawakan ang kanyang salita. Ang Diyos hindi kagaya ng tao, nagbabago at nagsisinungaling. Pag ang Diyos nagsalita, gaganapin niya ang kanyang mga ipinangako. At pangatlo, pag naranasan natin ang himala ng Panginoon, kagaya ng ginawa niya, huwag nating itikom ang ating bibig, ipakilala natin si Kristo upang ang ibang tao na inilalapit niya, dinadala niya sa ating buhay, ay makaranas din ng himala ng Panginoon. At huling-huli, since our series is about Jesus Christ, the God of wonders, meron po tayong mga ilang bagay na matututunan at talagang mamamangha para lalo pa nating sambahin, lalo tayong magkaroon ng intimate relationship sa ating Panginoong Jesucristo, lalong maging dakila siya sa buhay natin at sa pananaw natin. He is really God, He is really sovereign, He is really great. So ang himalang ito ay nagtuturo sa atin patungkol sa Panginoong Jesucristo that He is a compassionate God. Nakita niya ang kalagayan ng isang tatay na desperado dahil may problema sa kanyang anak. Naawa siya. Pinago niya yung sitwasyon, tinugon niya yung kanyang krisis, binigyan niya ng solusyon ang problema ng isang tatay. Ganun din tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya
because God is our compassionate God. Maaawa siya sa ating kinalalagyan, sa ating kalagayan, sa ating mga suliranin. Matututuhan din natin that Jesus is our omnipotent God. Siya ay makapangyarihang Diyos, walang imposible sa Kanya. Sa himala na Kanyang ginawa, hindi siya nalimitahan ng oras at ng distansya. Nung sinabi niya, magaling na ang iyong anak, naandun man sa malayong lugar at hindi niya na kailangang puntahan, it happens. Hindi natin pwedeng ilagay sa kahon ang Panginoon sa Kanyang paggawa ng himala at sa Kanyang pagpapagaling. May mga ibang pagkakataon, di ba, na kailangan niyang hawakan. May mga ibang pagkakataon na kailangan directly sabihin niya sa tao yung pagpapagaling. May mga ibang pagkakataon na gumagamit siya ng instrumento, putik na dinuduraan niya para sa kagalingan ng iba. Pero sa pagkakataong ito, He is not limited by space and by distance. Sabi niya lang sa isang mama, umuwi ka na, magaling na ang anak mo. Ganun po kumikilos ang ating Panginoong Hesus. Makapangyarihan siya. Makapangyarihan ang ating Panginoon. Pagtiwalaan natin siya. At huling-huli sa lahat, He is our Savior. He is a God. He is the God who saves. For God so loved the world that He gave His one and only Son, so that whoever believes on Him shall not perish but have everlasting life. Itong pamilyang ito ay naranasan nila ang the greatest gift of all, yung salvation of their soul, because Jesus is our Savior. So nawa po mga kapatid, tayo po ay patuloy na lumapit sa ating Panginoong Hesukristo, because He is our compassionate Savior, because He is our omnipotent God, and because He is our Savior. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Kanya. Mapagpalang Diyos, salamat po. Sapagkat minsan pa, kami po ay dinala mo sa iyong salita na nagpapakilala sa amin na si Jesucristo ang aming kamangha-manghang Panginoon, gumagawa ng himala, hindi limitado ng espasyo, ng oras, makapangyarihan sa lahat, nagliligtas, Panginoon. Ang aming Panginoon na sinasampalatayanan at sinasamba. Salamat po. Nawa sa pamagitan din po ng halimbawa ng tatay, isang opisyalis ng pamahalaan, kami po ay lumapit sa iyo sa panahon ng aming suliranin. Panghawakan namin ang iyong salita sapagkat ang salita mo po ay mangyayari, ganap at makapangyarihan. At kung naranasan namin ang mga himala, ang mga kamangha-manghang bagay na ginagawa mo, tulungan mo po kami na ibahagi ito sa iba. Huwag pong maging tikom ang aming bibig, subalit ipakilala ka rin namin sa iba upang maranasan nila ang dakilang himala ng iyong pagliligtas. Pinupuri ka namin at dinadakila, sinasamba ka namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo at maging daluyan din tayo ng pagpapala.